unang nagsampa, no? Tama, no? Itong information, basically reklamo dito sa or communication dito po sa International Criminal Court. Tagal na po natin pinag-uusapan itong ICC arrest warrant. Marami mga nanuya sa inyo na sabi nyo, lalabas ng ganitong petsa pero hindi lumabas. Nung finally, inaresto na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano tumatakbo sa isip nyo kanina? It was a very tense moment, kasi alam nyo nga, gaya ng sabi mo, 8 years in the making ito eh. So, pag binalikan natin yon galing 2017 when we first filed it, napakabigat na challenge noon for us kasi talaga nung mga panahon, di ba, ni Duterte, he was a tyrant. Talagang takot na takot yung mga tao sa kanya, mga politiko, mga different sectors. Kaso kailangan natin i-file, wala na tayong matakbuhan noon, kaya doon natin final. Then through the years, i-develop natin ito, maraming mga testigo, inalagaan, nagkalap tayo ebidensya. Then lahat yun nag-culminate nung mga moments leading up to dun sa kanina. At na yun na nga, na binabasahan na siya nung Miranda rights at suddenly makikita mo kung paano na nagbago ang ihip ng hangin at umiikot ang mundo. Pero kaya inaano ko lang, nire-remind ko, Christian, yung mga kababayan natin kasi maawain yung mga Pilipino tsaka may short-term memory tayo or very short ang ating memory. Kaya paalala ko palagi sa kanila, tignan nyo si Duterte noong 2016 to 2022 kung paano siya noon. Magbumurahin niya lahat, murahin niya si Pope, murahin niya yung Diyos, murahin niya kahit sino. Tapos utusan niya papatay lahat kung sino yung gusto niya ipapatay. Marami yung namatay na Pilipino, lalo na yung mga mahihirap. Sisipain yung bahay ko. Ikaw nasa yung squatters area, hindi mo alam kasi yung sanctity ng tahanan mo hindi na observe noon kasi sisipain na lang nila. Tapos yung mga tiwaling pulis babarilin na lang kung sino yung nandoon. Tapos sasabihin ng laban, kasi may patong sa ulo, 10,000 po ang reward nun. Si Duterte ang nag-encourage nun lahat. Kaya po tayo dumating sa punto na to. So wag po natin kaawaan kasi yan po ay isang halimaw noong mga panahon na yun. Mukhang yung ba yung strategy ng mga Duterte at ang kanilang mga taga-suporta? Base doon sa mga nakikita nating imahe simula po kaninang umaga, yung magpaawa. They don't have any choice At this point, yun na lang yung barahan nila. Actually, nasa playbook yan ng mga tiwaling mga leader di ba? Lahat ng mga sakit sa katawan parang lumabas na Kahit siguro sipon kung pwedeng gagamitin na. Di ba? Neck brace, wheelchair, kung ano man. Then itong isa pang nasa playbook nila is gamitin yung mga legal obstacles para lang malusutan nila yung kanilang accountability. Ito po yan. And sabi ko nga, it is tragic na ito yung ganito yung nangyayari na sila ngayon ang nagkukumahog gamitin yung korte for legal remedies samantalang yung mga pinagpapatay nila ay hindi nila binigyan ng pagkakataon man lang na madepensahan yung kanilang sarili using the due process according to them sa isang demokrasya. So yun po, no? Ito binasahan siya ng kanyang preserve yung kanyang karapatan. Due process was observed, pero nung siya ay nasa kapangyarihan, wala siyang pakialam. Marami hindi lang mahirap, pati sina Senator Laila de Lima, ako po nung kumaharap ng kaliwat kanang kaso, ganun lang. They weaponize the legal system. Oo nga, sinubukan pa niyang ipabawi yung amnesty ninyo na ipinagkaloob ng naunang administrasyon, pero kahit sa anggulo talaga tingnan, hindi makakalusot hindi uubra. So hindi siya umubra doon sa punto na iyon. Pero in the larger scheme of things, parang maliit na bagay pa nga yun kumpara doon sa mga pinagpapatay niya yung mga pinagpapatay doon sa drug war. Anyway, Senator, hindi ba kayo na sorpresa na relatively smooth yung kanyang pagkaka-aresto? Kasi dati nung pinag-uusapan po natin ito, diba, may iba't ibang mga senaryo, pero ito relatively smooth Were you surprised by that? Ganito po, no? Kung malalaman lang natin the story behind all of these things, talagang divine providence na ho ito Wala na tayong iba pang i-attribute ito kasi, di ba, doon sa mga scenarios na pinag-uusapan natin, ang unang scenario most likely tataka siya, which he did. Nagkumpiyansa siya na nag-preemptive move siya, tumakas siya nung may rumors about the warrant of arrest. Kaso, nung nagkukumpirma sila, parang wala naman, no? Nagkumpiyansa sila na pwede nang bumalik. Kasi nangyari na to sa kanila before. Nung June of 2023, nung na-dismiss yung apilanin niya doon sa appeals chamber, akala nila, nung dinismiss yun, the order for dismissal will come with a warrant of arrest. Kaya, di ba, a few days before nilabas yung decision, sumibat din siya papuntang Hong Kong. So yun yung kanyang contingency planning, yun yung kanyang go-to move, punta sa Hong Kong. Tapos nung nakita nilang walang warrant, after a few days, bumalik din. Di ba? In the meantime, nakapag-set up sila ng emergency meeting kay Xi Jinping. Dito, ang cover nila parang isang rally, no? Kaya, ano lang yon, mga pretext lang yan. Kala kasi nila, nung walang lumalabas na kumpirmasyon, akala nila fake news, no? Akala nila bluff ni President Marcos. So, sinubukan nilang, akala niya, he can outrun yung issuance. So, kasi hapon dapat yung schedule niya pabalik Pero, sumaga siya, bumalik.
oo, nag-umaga siya kasi inisip nila kung hapon baka lumabas na nga talaga yung warrant. Kaya they were assuming hindi pa abot kasi may private jet na naka-standby doon sa For what? NAIA para papunta niya ng Davao. Pagdating niya, paglabas niya ng Hong Kong, Manila, yung pa Davao Davao. niya private jet. Tapos doon sila, meron silang stronghold doon, doon na sila mag-hold ng ground. Yun yung plano. Kaya biruin mo, the worst place na maa-aresto siya was yung nangyari kanina. Pero siyempre, while sinasabi natin na divine providence is was manifesting at every turn, pero let's give credit also doon sa kapulisan, ano? Sila General Martil, General Torre. Talagang hinandle nila to ng kumbaga clockwork. Maganda yung pag-ano, tapos walang sigaan. Kung panahon to ni Duterte, talagang siguro magkakasikuhan na diyan, magkakatadya ka na. Pero to hindi. Talagang binigyan siya ng respeto, yung nirespeto yung karapatan niya. At nakita ko naman yon as a redemption para sa PNP kasi talagang nung panahon ni Duterte, nasira din naman yung kanilang imahe dahil sila yung ginamit na instrumento para sa pagpatay ng libu-libong tao. Pero ngayon, ito na ngayon, it has come full circle. Yun mismong dating instrumenta niya for oppression, yun ngayon ang nag-serve sa kanya ng hustisya. Para sa inyo, Senator, how does it feel na finally nakita ninyo at kumpirmado na arestado na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at as we speak, I think nakatakda siyang ilipad patungo sa dahig para doon siya ikulong. Ano yung pakaramdam? After all these years, since nag-file kayo at kayo isa sa mga targets niya ng persecution. We allowed ourselves a few minutes of celebration, pero we had to bring ourselves back dun sa lupa kasi hindi pa po tapos by any measure. Unang hakbang pa lang po ito ng hustisya para po dun sa mga biktima ng EJK at ito rin yung unang hakbang towards accountability ng isang leader ng bansa na ang mensahe dito, pagka ikaw gumawa ng sala, kahit presidente ka, mananagot ka. At pangatlo nga, most importantly, or another important symbol is ito ay magiging halimbawa sa mga future political leaders ng bansa na yung mga na-inspire man ni Duterte na mag-abuso ng kapangyarihan at gawin yung ginawa niya, hindi na nila magagawa without considering yung nangyari kay Duterte. Pagka gumawa ka ng mali, mananagot ka. Pagka binigyan ka ng kapangyarihan, huwag mo ito aabusuhin. At yun nga, talagang darating yung punto na hahabulin ka ng mga pang-aabuso. Kumusta naman, Senator, yung basa ninyo doon sa restback ng mga taga-suporta niya? Yung mga nananawagan, I think, including former presidential spokesman Harry Roque, para magtipon-tipon yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. How serious is this initiative from your perspective? At this point in time, sa mga ganyang bagay, ang rule of thumb is huwag mag-underestimate. Huwag mag-underestimate, cover all your flanks, tignan yung severity ng bawat potential threat, titignan natin ano bang nasa likod niyan, at gaano ba kalalim yan, ano yung potential niya na mag-snowball into something big. So yan yun. Pero having said that, ang one thing going for the Marcos administration is the fact na nasa Davao nangyayari yung mga yan, ang baluarte ni Duterte is nasa Davao. So that may work against them kasi yung center of gravity ng ating gobyerno is still Metro Manila. At ganun din yung nangyari kay the former President Ferdinand Marcos Sr. na ang baluarte niya yung norte, kaya nung nawala ng amor yung Metro Manila, hindi niya hindi ma-control. So may mga ganong dynamics din kasi na kailangan ma-ikonsidera. Pero ang kailangan i-monitor ng Marcos administration is yung mga nangyayari sa mga iba't ibang chat groups ng mga officers, mga PMAers, at sa barracks, yung mga kwentuhan ng mga sundalo. Kailangan maramdaman nila, makapaan nila yung pulso ng mga sundalo as regards this particular incident. Dati nyo na naman binabanggit na merong effort coming from the Dutertes to destabilize the Marcos administration. Pero dito sa pagkaka-aresto niya, mukha bang mas naging matindi? Or mas magiging matindi? Wala pa tayo dun sa hindi pa natin nakikita yan sa ngayon. So kailangan yung monitoring is constant. Yung initial lang na sabihin natin outrage, so far wala naman yung parang mga opisyal na nagwawala or talagang gusto na mag-alburuto. So far wala pa, but it doesn't mean it's not gonna happen within the next few weeks. So constant lang ang monitoring dyan na nakikita naman na ngayon, very transparent. You should have eyes and ears all over the place para ma-preempt mo yung kung ano mang mga ganyang pagkilos.